Madalas ka bang ma-stress sa mga nakikita mo sa social media? Baka kailangan mo ng mag-social media detox o break? Paano nga ba pangangalagaan ng mental health ngayong madalas tayong gumamit ng SOCMED? Baka kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Dr. John Edward Hurilla, ang Psychiatry Section Chief ng Makati Medical Center Department of Neurosciences. At pwede rin kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Magandang hapon. Una po muna, Doc, ano po ba yung observations nyo dito sa paggamit ng social media sa mga Pinoy? Kasi sinasabing isa tayo sa yung pinakamarami talaga sa buong mundo na nahihilig sa social media. Well, yung social media kasi pwedeng maging kasangkapan sa kabutihan yan, pwedeng maging perwisyo sa buhay yan. Depende yan sa taong gagamit at paano nagagamitin, no? So, paano ito nakakatulong? Well, nakakatulong siya dahil maraming mga ideas, maraming mga kaisipan, mga opinions na nalalaman natin. Mas marami tayong natututunan, nalalaman. Pero nakakasama din siya pagka yung mga fake news ba? Yes, iikot, tapos may mga nadidinig kang hindi magagandang comments. So, nasa paggamit mo yan kung paano either makakatulong or makakapinsala sa iyo. Una po muna yung sinasabi yung advantages, no, kung paano makakatulong, kasi lahat naman tayo iniisip natin, 'di ba? Parang napapalapit tayo doon yung mga relationships or yung mga matagal nang hindi mo nakikita nasa ibang bansa, parang mas na-facilitate niya talaga yung communication or getting in touch with other people. Pero aside from that, ano pa? Syempre yung pagkuha natin ng information, ano po, Doc? Oo. For example, nung araw pagka kami nakakakita ng pasyente, most of the time di nila alam kung ano yung mga bagay-bagay, kung anong sanhi ng problema. Nowadays, when we see patients, minsan may diagnosis na sila. Ito mga dulot ng social media. Hindi ko naman masasabing lagi tama. Oo nga po. Pero dulot ng social media, at least nakakaintindi yung mga tao ngayon, nakaka-research sila. And gumadali yung trabaho namin in the sense na at least parang papaliwanagan mo na lang. Noong panahon ng pandemic, napaka-importante ng social media kasi it was the only way we could keep in touch, parang not get isolated. Kasi diba yan ang number one problem ng pandemic, yung nagiging isolated ka. Pero sa tulong ng social media, we kept connected with mga pagkakaibigan nga natin, mga relationships natin, as you said, na-maintain natin yun. Which is of course very important for your mental health, no? Pero Doc, yung binanggit nyo na rin kanina, meron din namang negative effects, no? Halimbawa, yung binanggit nyo na fake news or misinformation, yung ganyan. Tapos yung mga scams, nandyan din yan sa online. Paano po ba ito nakaka-apekto sa mga, yung negative naman na effects? Well, yung mga negative effects, syempre wala naman taong natutuwa sa mga negative comments, no? Pero unfortunately, kapag you're on social media, open yan to comments from so many people. Now, for example, kung unrestricted yung Facebook mo, kahit anong sabihin ng mga tao, madidinig mo, whether gusto mong madinig o hindi mo madinig, no? And of course, in terms of yung self-esteem mo, tatamaan yung self-esteem mo. Yes, oo. Kasama yung pakiramdam mo, hindi naman maiwasan yun. Pwede po bang, may mga na-encounter po ba kayo na parang naging addictive na sa kanila yung paggamit ng social media or talagang nakatutok na lang po sa phone ng napakatagal? Ano din yan eh, syempre depende rin yan sa tao kung ano yung definition mo ng addicted, no? Pero siguro as a general definition, pag sinabi mong addicted kasi isang bagay, number one, kumbaga parang apektado na yung social at personal functioning. Meaning, hindi ka na makatrabaho ng matino, hindi mo na gagampanan yung mga obligasyon mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Yun yung masasabi mong addicted kasi parang wala ka nang ginawa sa madaling salita, kundi makatutok sa telepono, hindi ka natutulog. May mga ganun. So anong maipapayo nyo, Doc? Halimbawa, ano ba yung ideal lang na oras na dapat nandun tayo sa social media or nakatutok? Kasi 'di ba minsan yung mga phones na nababasa niya kung ilang oras yung paggamit mo, 'di ba, ng certain apps. Meron bang ideal time, Sir Doc?
Siguro wala namang kasing masabi mong eksaktong 2 hours a day, 4 Yeah. hours. Siguro depende rin sa tao. As I said, kung sakali naman, basta nagagawa mo yung dapat mong gawin. Nagagampanan mo yung mga ibang obligasyon mo, yung mga ibang trabaho mo, pag-aaral mo, hindi naman napapabayaan yun. So siguro, I would guess at least maximum na siguro yung 4 hours a day. Pero opinion ko lang yun. Okay, and then ano pang ibang pwede for in terms of tamang social media management? Well, sabi ko nga, unang-una, kailangan malinaw sa'yo kung para sa ano yung social media, no? Hindi, ang pinaka-importante namang konsepto dito is that hindi yan yung buong buhay mo dapat. Hindi yung buong buhay mo umiikot sa social media. Meaning, meron ka namang oras para sa mga makita ng mga tao face-to-face, balance lang actually. Balance lang yung sikreto. Sige. Sagot ko. Sige po, Doc. Ipagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si Dr. John Edward Hurilla ng Makati Medical Center. Dito lang sa Newsroom ngayon sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama si Dr. John Edward Hurilla, ang Psychiatry Chief ng Makati Medical Center. Pinag-usapan natin itong tungkol sa paggamit ng social media. Doc, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina na minsan, di ba, yung mga nakikita mo, nakaka-apekto, sabi nyo, sa self-esteem. No? Ano pa yung mga effect nito naman in terms of mental health? Halimbawa, yung iba dyan, nakakakita ng mga bagong gamit, 'di ba, yung mga unboxing or yung mga biyahe na parang minsan daw naiinggit sila or 'di ba? Aside from that, ano pa po yung epekto sa pagdating sa mental health? Well, maraming instances, for example, over social media, bullying, no? Kasi yung lumang konsepto natin ng bullying, yung sa eskwela, kunwari, binubully ka physically, pero ngayon dahil nasa social media, minsan may ganyan. Marami rin nagiging cases na nagkakaroon ng kaso ng sakit na depression dahil sa social media din. No? Kumbaga minsan kasi napapasama niya ang depression in the sense na kung puro negative yung nakukuha ng tao tapos depressed na siya, nakakadagdag, no? Nakakadagdag sa iniisip ng tao, nakakadagdag sa suliran ng tao. And then aside from that, halimbawa will that also affect yung how you deal with other people naman na parang puro nasa, 'di ba, hindi mo na kinakausap yung mga 'di ba, may mga ganun, may mga memes pa nga na pupunta kayo sa isang restaurant tas lahat kayo nakahawak pa rin sa telepono imbes na mag-usap-usap. Ang hirap nung balanse kasi, no? On one side, syempre, yan yung mundo natin ngayon eh. Yung mga bata ngayon, yun yung kanilang primary means of communication. Hindi na sila tulad nung dati na nakikita mo nung araw, lalaro yung mga bata sa kalye, sa playground. Ngayon, puro gadget sila eh. Puro gadgets, puro social media, puro devices. No? So, on one side, ganun talaga yung changes ng mundo natin. Siyempre, yung nakakatakot naman kung sumobra. And I think yun yung main problem sa mental health ng tao ngayon pag sumusobra nga siya. Ano po yung tips nyo halimbawa kung kailangan ng social media detox or social media break kasi parang 'di ba sobra-sobra na yung mga negativity. Pwede po bang gawin yung ganyan? Pwede. Yung telepono naman may off switch eh. 'Di ba may off switch naman yung telepono, 'di ba? May choice ka naman eh. Pero I think dapat parang ginagawa siya regularly para hindi ka ma-overwhelm. May mga tips na sila nung araw, diba, sa paggamit ng computer na dapat, or pag social media, dapat daw every 1 hour, may break ka na kahit 10 minutes lang. Papahingayin mo yung mata mo, papahingayin mo yung utak mo, pwedeng papatayin mo muna yung screen. Mga ganun, I think mga little breaks na ganun importante. Kasi ang mahirap din sa social media, sometimes hanap buhay ng tao yan. So hindi ko rin pwede sabihin completely itigil. Pero di ba minsan mayroong mga weekends na gusto mo magpahinga lang. So sometimes nakakatulong yung sabi ko nga, nakakalimutan natin minsan na may off switch yung telepono eh. Pwede naman patayin. Nasa tao. Sa tao. Tapos meron din daw, Doc, na sinasabing Zoom fatigue kasi nga parang nauuso na lang ngayon yung parang online, face-to-face, hindi na face-to-face yung mga meetings. May naririnig po ba kayong ganyan? Ano po ba epekto niyan?
Well, yung Zoom fatigue, syempre, ang kalaban mo na, parang burnout lang yan. Eh, no? Isipin mo nung araw yung trabaho, mga tao mapasok ng 8 hours, 8 oras, di ba? With the onset nitong multimedia and everything, ngayon, ang working hours ng mga ibang tao, maabot ng 12 hours, 16 hours. Parang wala nang pinipiling oras, wala na yung boundaries. Oo. Tama, oo. So, yun nga, yung dating maikli lang, humahaba, di ba? Sa bahay ka na, nag-meeting ka pa, nag-zoom ka pa. Siyempre, burnout, pagod. Yung iniisip nila na una, makakadali ng buhay. Pero kung hindi mo lalagyan ng preno, yung burnout ang problema, number one na problema. So yung sinasabi nyo, dapat pa rin magkaroon pa rin ng break kahit na nandun ka lang sa bahay, isipin mo na parang yun nga, sinabi nyo kasi minsan wala nang boundary eh. Tama. Huli na lang, Doc, pag meron po silang gustong information, halimbawa, up to which point na po ba yung dapat magpakonsulta na rin talaga sila at ano po yung contact numbers na pwede nilang tawagan? Okay. Meron kaming tinatawag na sa Makati Medical Center, meron kaming website, makatimed.com.ph. Tapos meron din kaming yung sa wellness center namin. They have psychologists on hand, they have psychiatrists also. Pwedeng tumawag dito anytime or actually pwedeng mag-book ng appointment. Kung meron kang any doubt about your mental health, or meron kang tingin mo na hindi na tama, you can come to Makati Med Wellness Center, or may mga psychiatrists din naman kami dito sa hospital na pwede kayo tumawag sa number ng Makati Medical Center, which is 8888-8999. Itong Neuroscience Center, parang yung section namin. Pero you can call the trunk line of the hospital and ask to see a psychiatrist or psychologist. Okay. Maraming pong salamat kay Makati Medical Center Psychiatry Section Chief, Dr. John Edward Hurilla.